Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Ang mas-sponsor po sa umagang ito ay ang Bagong Barangay at Bagong Kaagapay. Panawagan sa ikakasal. Si John Elmer Luis Santos na nakatira sa San Nicolas, Manila, anak ni na Elmer Santos at Telma Santos, ay ikakasal kay Angelica M. Liu na nakatira sa Santa Cruz, Manila, anak ni na Manuel Liu at Aurora Liu. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. Ngayon ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinaalaala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay Prison Awareness Sunday. Mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, layo sa lumaan kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na pong lahat.
Paano natin mapatutunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa aklat ng Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihina, mahihirap, dayuhan at mga bilanggo. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pangbalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pungaawitin. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibay, matibay kong muong at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasan. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Panginoon,
ako'y buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muong, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni San Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonika. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang loob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. So 3 linggo na lang o 4 ay tatawid na naman tayo sa panibagong taon sa liturhiya ng ating pong simbahan. Kamusta po? Medyo tumahimik na ba? Kahapon, no? Kabi-kabilaan, nagkakasalubungan, kanya-kanya mga paandar, kanya-kanya mga ingay, kanya-kanya mga supporters, no? Ang nakita natin at nasa lubong sa mga kalye o kalsada. Masisipag na talagang sinusuyod, no, ang kasulok-sulukan ng bawat barangay para sa mga nagnanais na maihalal bukas, no, Lunes. Kaya ngayon, malinis na ang paligid, wala na mga pagmumukha, no? Kanya-kanya din forma, di ba? No? Kanya-kanyang pakyut, kanya-kanyang mga pa-filter na mga mukha, no? Pero ngayon, tahimik. Nagninilay na. Yung iba talagang kinakabahan, yung iba naman matinding nervyos, yung iba naman kampante na sila ang mananalo bukas. Ano, amen kayo, maka-amen kayo, no? Okay. So tingnan po natin at pakinggan natin yung mensahe ng ating pong Panginoon bago tayo talaga makapagdesisyon. Ha? Kasi lahat dapat ay pinagdadasalan. At ipaubaya natin sa Diyos. Although pinapaubaya ng Diyos ang desisyon na pagpili, pero nawa ipagdasal din natin yung ating pong gagawing desisyon. Isang linggo, no? Isang linggo tayong sinuyo-suyo, nililigawan o niligawan. Kaya nga kanya-kanyang paandar, di ba, no? Nililigawan. At lahat sila ay nagpapahayag ng kanilang pagnanais na mahalin ang barangay. Parang, sige na, ako na ang sagutin ninyo. Ako na ang piliin ninyo at mamahalin ko kayo. Pag sinabing mamahalin, ibibigay ko sa inyo ang pangangailangan. Di ba, ganun po yung mga nanliligaw, no? Naranasan nyo bang ligawan? O kinindatan lang, okay na. Kasi ganun po sa mga nakakatanda dito, no? Yung pagliligawan, importante kasi yung pagliligawan. Kasi yung nanliligaw, nagpapakilala. Yung nililigawan, kinikilatis. O ilan ang nangligaw sa inyo? Sa sitwasyon natin, no? Sa context natin, ilan ang nanligaw sa inyo? Dito sa barangay namin, dito sa Soledad, may 2 nanliligaw. Maraming kagawad na nanliligaw. Now, mayroon din 2 SK na nanliligaw. Sa lugar ninyo, sa barangay ninyo, ilan ang nanliligaw? Madami. Ang ganda nyo siguro, ligawan.
No? Pero yun nga, importante po yun na yung ligawan, yung pagpapakilala at kinikilala para malaman mo talaga, totoo ba ito? Mayroon ba talaga itong malinis na hangarin o intensyon sa akin o baka naman mayroon lang itong nakikita na marami siyang makukuha sa akin. Lalo pa ngayon, sinasabi ng iba, hindi na uso yung pag-ibig na yan. Kailangan practical tayo. Practical. Hindi tayo mabubuhay sa pag-ibig na yan. Hindi mo yan pwedeng ibayad doon sa tindahan, 1 kilong bigas nga po. Hindi eh. Pero ngayon, pinapaalala sa atin ang napakahalagang katangian na dapat tinataglay ng isang tao. Lalo tigit yung mga nanliligaw. Yan ba ay may pag-ibig? Yan ba ay marunong magmahal? Na pinapaunawa sa atin ni Kristo ngayon. Huwag kang sagot lang ng sagot sa mga nanliligaw. Alamin mo, kilalanin mo. Kasi magdidesisyon ka rin na mahalin yan. Kaya, eto, binibigay sa atin ni Jesus. Sana tingnan nyo po, no? Huwag nyo pong babaliwalain. Kasi ang binibigay sa atin ang pinakamahalagang utos. May nagtanong kasi kay Jesus, isang dalubhasa sa kautusan. Alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sa pag-aakala niya na alam niya, dahil nga dalubhasa siya. Sa dami ng utos na kanyang minememorize, o hindi lahat ng nakaka-memorize ng kautusan ng Diyos ay talagang nauunawaan ang utos na ito. Sabihin niyo nga po, magmahal. Yan. So yung bang iniisip mo ngayon na isusulat mo sa balota bukas, marunong magmahal. Unang-una, marunong ba yan at mahal ba niya ang Diyos? Mahal ba niya ang Diyos? Kasi yan yung pinagkadiidiinan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Yan ang pinakamahalagang utos. Kung alam natin ito, kung alam ito ng isang tao, lahat susunod na. Pangalawa yung pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Tandaan po natin hindi lahat ng nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa Diyos. Pero lahat ng marunong at nagmamahal sa Diyos, kayang-kayang magmahal ng kapwa. Pag sinabing kapwa, lahat po yan in general. So ilagay natin, halimbawa, hindi lahat ng nagmamahal sa barangay, nagmamahal sa Diyos. Pero ang nagmamahal sa Diyos, kayang-kayang magmahal ng barangay. Kaya tatanong ko, sa tingin nyo ba, mahal kayo nito? O mahal lang niya ang makukuha sa inyo? Mahal ka ba talaga o ano ba? Marami na sa inyo nagsisi. Marami sa inyo nagkamali. Kasi yung iba, yung pagmamahal, binayaran. Ang cheap pa ng bayad. Pero mo, may presyo ka. Mamahalin ka lang pero pipresyohan ka. So hindi talaga pagmamahal. Kaya nga sabi po sa unang pagbasa, sa aklat ng Exodo, pinapaalala dito, no? Kung aapihin ninyo ang mahihirap, yung naghihirap, mahirap na nga, pinahirap nyo pa, kapag sila daw ay dumaing sa Panginoon, papakinggan sila ng Diyos at humanda kayo. Kasi ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Ang Diyos ang magpaparusa sa mga nang-aapi, mga nanloloko sa kanilang kapwa. Alam natin, kasi sabi nga niya, no? Alam ninyo ang karanasan ng pagiging dayuhan. Alam ninyo ang karanasan ng maging mahirap, walang sariling lupa, walang sariling material. Alam ninyo yan. Huwag ninyong gagawin.
yung taong marunong magmahal, hindi niya talaga maaatim na manloko ng kapwa. At yung panawagan din ni San Pablo sa mga taga-Korinto o taga-Tesalonica, maging mabuting ehemplo, maging mabuting halimbawa ng pagsasabuhay ng pananampalataya. Kung magmamahal ka, maglilingkod ka, magbibigay ka ng iyong sarili kasi yun ang tunay na pagmamahal. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung marunong magmahal o nagmamahal pa ba o ayaw na. Tumuko na ba o ano ba? Mahal, para ba di ba yung sinasabi, no? Mahal mo ba ako kasi kailangan mo ko? O may kailangan ka kaya mahal mo ako? Mahal mo ba talaga ako kaya kinumayan mo ako ng 1 linggo? Ano ba? No? Pero magkakaalaman naman yan, no? Yung intention kasi lalabas yan talaga. Pero syempre, nandoon na yun. Napili mo na eh. No? Kaya yung mga asawa ninyo, wala ka na magawa dyan kasi pinili mo na yan eh. Paligaw-ligaw, hindi mo masyadong kinilatis, o di ayan, iiyak ka. Pero ano ba, sa mga tumatakbo na naririto, iiyak ba ang barangay? O sasaya ang barangay dahil meron kayong tunay na pagmamahal sa kanila? Magkakaalaman tayo, no? So, siyempre, sana po patuloy natin ipagdasal, no? Kung sino man ang piliin natin, deserve natin yon. Kung nakapili ka ng tama, deserve mo yon. Kung hindi naman nakapili ng tama, deserve mo ang maghirap. Pero sana po, no, maging tapat lang sa inyong mga pangako, sa inyong mga binitawan, sikapin sa panahon ng inyong panunungkulan, matupad ito. At huwag niyo pong bibilhin ang pag-ibig ng isang tao. Huwag niyong bibilhin ang tiwala, huwag niyong pipresyohan. Huwag niyong pipresyohan. Kasi hindi yan genuine na pagmamahal. Naglolokohan lang at naggagamitan lang. Hindi ganyan ang pag-ibig na itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya nating hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo sa paghihilom ng mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian ay maging daluyan ng mapagpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin
na sila ay pinagkakatiwalaan mo, Ama, ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses at iba pa, ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng piitan sa aming bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig mo at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa, dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Tulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Para sa lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa, at ang mga para sa mapayapa at tahimik, maayos na halalang pambarangay bukas. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na kami mahal, iligtas mo kami tanan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Precious is the Lord, and just our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. How can I repay the Lord for all the goodness He has shown me? I will raise the cup of salvation and call on His name. I love the Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sandali. Ang atin pong second collection ay iaalay para sa Prison Awareness Sunday. May kapwa ang sarili na magpanigan ng pagsisilbi at mamamahal, ligaya'y gagawin.
Susunod po ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging talang gabay. Mamaya po sa after po ng 6 p.m. na misa ay magkakaroon ng prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario bilang bahagi na rin ng pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng Black Rosary Movement. Simula po bukas o mamaya ika-29 hanggang ika-31, October 29 to October 31, ay magkakaroon tayo ng Triduum Mass para sa mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Magkakaroon din po tayo ng pag-aalay ng mga kandila at ito rin po ang simula ng buwang pananalangin para sa ating mga yumaong kapatid. Yung mga souls envelope, kung wala pa po kayo, punta lang po sa opisina o yung mga sakristan, pwede bang mamigay ng souls envelope sa mga tao para ilagay po dito o dalhin muna sa opisina para po maisama sa pagbabasbas at pamisa sa buong buwan ng November. So hindi na po muna babanggitin yung mga pamisa sa kaluluwa sa araw-araw kasi masyadong madami po. So in general po ay pagdadasal sila. So mahalaga po na maalala nyo sila, maisulat yung pangalan. Importante po iyon. No? Sa October 31 ay magkakaroon po ng Parade of Saints para sa mga batang edad 5 years old to 12 years old. So dito po sa lugar natin, makikita nyo po sa hapon, no, alas 2 o alas 3,
ng hapon, kasama po yung mga nagsayaw kanina at iba pang mga bata, pwede nyong isama dito. Iparegister nyo lang para sila po yung maglilibot, no, sa paligid para maghatid po ng biyaya. No? At pwede rin po kayong maghanda ng mga candies o laruan na pwede nyong ipamigay sa kanila. Parade of Saints po ito, ha? Hindi po ito parade of evil. No? Kaya pakiusap din, mga magulang, pakiusap sa mga by this time, na-declare na kung sino, alam na kung sino yung mayor, barangay, no? Sa mga barangay, pakiusap, huwag kayong mag-organize ng treat or trick or treat, no? Na nakakostume yung mga bata ng mga demonyo, nakakatakot, o kung ano mang mga masasamang mga elemento, huwag nyo silang suotan. Suotan nyo ng mga pangbanal. Pwede silang mag-costume, pwede mag-trick or treat dyan nang hindi po nakakatakot. Huwag nyo silang, yung minsan napapanood ko sa TV, no, yung ginawang maligno, ginawang duwende, tapos pag minumura kayo ng mga anak ninyo, ng mga bata, masasaktan kayo. Ganun talaga kasi ang demonyo. So, kung gusto nyo igalang kayo, turuan nyo paano at kanino dapat sila tumulad, ha? So, sana po huwag kayong makiisa sa pamamaraan ng mundo, no, na ipinagdiriwang ang November 1 bilang araw ng katatakutan. So yan po ay araw ng kabanalan. Kaya nga, All Saints Day. Pagkatapos naman po, November 1, pagkatapos ng misa sa gabi, inibitahan po lahat ng mga may alagang santo, mapa-frame man yan o maliit, isama nyo po sa prosesyon para mabasbasan din natin at pababasbasan natin ng buong parokya natin ng kabanalan. So November 1 po, sana makasimba po kayo. November 2, All Souls Day naman yan. Paggunita sa mga yumao natin mahal sa buhay. Sa mga malapit po sa parokya, yung ginagawa po natin, yung mga picture ng mga mahal ninyo sa buhay ay ilalagay po natin dyan kasi wala na yung mga mukha ng mga kumakandidato, no? So, babasbasan din po natin. Pakidala lang po dito. November 4 to 7, dadalaw po ang imahe ng Our Lady of Loreto, yung nandoon sa Sampaloc. So, mananatili po yan dito at magkakasabay po sila ng kanyang anak. November 5 to 8, dadalaw po ang imahin ng Poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. So sa linggo po yan, no? Magkakaroon po ng pagtanggap. Yung unang misa ay sa 9 a.m. So susunduin doon ng alas 6, i-motorcade sa buong parokya. Darating dito ng 8:30 ng umaga, magmimisa tayo ng 9 a.m. bilang pagtanggap sa imahin ng Poong Nazareno. So sana po ihanda natin ang ating mga sarili. Okay? Mamayang gabi, mag-ingat-ingat po tayo, no? Mamayang gabi. May mga hudas na maglilibot mamayang gabi, no? Para bilhin ang inyong pag-ibig mamayang gabi yan, no? At siyempre, ang liligawan niyan, yung mga mahihinang nilalang. Hindi ko alam, sino naka-experience na ng naabutan? Minsan 300 daw or 500. Wala, hindi pa kayo nakaka-experience. Malakas kayo. Ibig sabihin, hindi kayo nabibili, no? So, pero magpakatatag kayo, ha? Mga nasa online, magpakatatag kayo, no? Kakatok si Judas mamaya at mag-aabot si Judas mamaya. Nako, no? Kasi alam niyang nangangailangan ka, no? Pero be strong, ha? Magpakatatag. Hindi ka naman isusumpa kung tatanggapin mo, pero magpakatatag ka, ha? Huwag mong ibebenta ang pag-ibig. Yung matamis mong oo, huwag mong papresyohan, ha? Sa mga naririto po, kung sakali, hindi kayo piliin at iba ang pinili, hindi ninyo kawalan. Kawalan ng barangay kung hindi kayo pinili dahil hangarin nyo lang naman mahalin sila. Pero kung hindi, okay lang yan, ha?
At least pinahayag nyo naman yung hangarin ninyo, mabuting intention. So, paubayan na natin yan sa Diyos. So, kayo nang bahala bukas, ha? Lagay nyo na yung pangalan ko sa balota, ha? Pero, good luck po, no, sa lahat. Sana po ay pagdasalan ng mabuti ang pangkalahatan po. Kasi sa ibang barangay, sa ibang probinsya, medyo matindi, no? Talagang may mga nagbubuwis ng buhay para lang sa posisyon na ito, no? Kasi may pera sa barangay, ha? May pera yan. Milyon ang pera sa barangay, kaya gano'n na lang. Pero sana po sa mga barangay, hindi po trabaho yan. Pero kung ituturing ninyong trabaho ang barangay, ayusin nyo naman, no? Be professional naman sa inyo pong pagtatrabaho. Aasahan namin ang pagtupad ng inyong mga pangako. Okay? Sige po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.